Good day everyone, another day, another moto vlog tayo ngayon. So today is Sunday, tas tanghali na. Late kami nagising pero since hindi pa kami nag-almusal or lunch at wala kami magawa, naisipan namin puntahan ngayon araw na to yung isang cafe sa Capa Starlock, yung Cafe Josefina ata yun. So samahan nyo kami napuntahan yon at i-check yung mga food nila doon. So first start, ewan ko kung cold start pa ba, sobrang init. Ayan, so mag-gear up lang tayo tapos puntahan natin yung sa Cafe Josefina sa Capa Starlock. Alright, so gear up na kami and let's go. Okay, so for now, later na tayo magpagas. Diretso tayo na Cafe Josefina sa Capa Starlock. Hindi na tayo mag-expressway kasi malapit lang naman yon. Magbabayan-bayan na lang tayo kasi dito sa lugar namin maladali lang naman siyang puntahan. For today's video, sama natin si Mrs. and mag food trip tayo dun sa Cafe Josefina. Ano ba yan? Kanina pa ako nabubulol dun sa cafe nila. Sorry po. Pero matagal na kasing sinasabi sa amin yun na maganda daw dun, masarap ang pagkain. So let's see. Pero alam ko hindi matagal na rin yung cafe na yon. Kami lang yung ngayon lang pupunta. So kakaiba tong trip namin ngayon, tanghaling tapat. Hindi kasi namin alam anong kakainin or lulutuin for today. Pero yun nga, naisipan namin na magmotor na lang. At syempre dumating din kasi ngayong araw na to, or kagabi pala, sorry, yung in-order kong truck jacket ni Dainisi. So para lang makapagmotor, masuot yung jacket. Ito, kahit tanghaling tapat, tiis init talaga. Puntahan natin Cafe Josefina sa Capa Starlock. Malapit lang naman yun, siguro mga 15 to 20 minutes away lang sa ano natin, biyahe natin. Tsaka Sunday ngayon, walang ganong traffic, alam ko. Sana. So ang tagal din natin di nakapag-vlog. Ngayon lang ulit, dahil nga sa matinding panahon hindi tayo nakapag-motor. Parang almost 1 month yata. Almost 1 month yata tayo hindi nakapag-motor or vlog din. So na-miss natin, kaya ngayon kahit tanghaling tapat, G lang yan. Okay, so ngayon dito tayo dadaan sa may perimeter. Ito yung isa sa mga paborito kong daanan pag papuntang north or uuwi lang ng probinsya ko sa Tarlac, kasi dito walang traffic, tapos easy lang. Umuulan. Ano, tutuloy tayo? Cafe Josefina? Okay lang sa'yo? O tara. Ito na nga ba sinasabi ko, guys? Umuulan. Huwag naman, ngayon lang kami magmumotor eh. Yun, so kanina maambon, pero ngayon nawala ulit yung ambon or ulan. Sana wag naman magtuloy-tuloy kasi nga yun nga, minsan lang kami lalabas. Wag naman sana. Pero mukhang hindi naman kasi maaraw naman eh. Malapit lang naman yung pupuntahan namin. Kakain lang talaga kami doon, magkakape. Tapos tignan natin yung mga rate natin yung mga food nila. Rate, kala mo food critic, no? Papabomba pang bata noon. Ngayon lang tayo ulit nakakita ng gano'n, nakakamiss. Ito na yung mga MacArthur Highway na gusto kong daanan. Isa to sa mga paborito kong daanan, itong lugar na ito. Kasi dito maganda yung road nila, mas maluwang, hindi yung parang one lane lang. Alright, ito na yung landmark na nasa Bamban, Tarlac, yung tulay
Sayang lang may truck. Hindi natin makukuha ng maganda. Ayan, makikita nyo. Tapos dito ko rin nakita na yung isang pinagcampingan ni Boss Reed dun sa, alam ko sa mga latest vlog niya yun eh, dito somewhere here. Ang natatandaan ko yung kantong nilikuan niya, 90% akong tama, kung hindi dito eto dito yun, alam ko. Hindi pa tayo pang ganun eh. Hindi pa tayo pang camping. Bago-bago lang tayo sa pagmumotor. Next level na yung kanya eh. Solo camping. Medyo malapit na kami. Oh, meron palang Kawasaki dito. Kasi hindi ko lang alam kung Kawasaki big bike yun. Okay, so nandito na tayo sa mismong Capo Starlock. At hanapin na lang natin saan yung Cafe Josefina. B, saan yun? Turo mo na lang ah. NANI?! Kulit nung nakasabay natin sa stoplight. Tumatawa sila, natutuwa sila, nagpapabomba. Kasi actually ganun din ako eh. Pag may nakita akong big bike, kahit nakasasakyan ako, nagpapabomba ako eh. Sabi ko na to dati sa previous vlog, wala, music to my ears talaga ang motor. Lalo pag higher CC. Lalo na pag inline 4, yun. Yan ang dream bike natin. Diba, ang ganda ng daan dito. Walang traffic, maluwang yung kalsada, tapos yung spalto, maayos. Ma-appreciate mo kasi yung daanan, lalo pag yung nagmumotor ka. Time check, it's 1 PM. Di pa kami nag-breakfast or lunch. Doon na tayo kakain. At masarap na kape sana. Ayun, so nakita ko na siya. Cafe Josefina. Dito? Ganda naman ng place nila. Dito? Alright, so we have arrived in our destination, Cafe Josefina. Gear down lang kami, tapos pakita natin yung place. Alright guys, so nandito na tayo ngayon sa Cafe Josefina. Ito si Neg, ang ating Ninja 650. Tara, libutin natin yung place nila. So ito yung main entrance, Cafe Josefina. So makita niyo yung napakalaking logo nila dito. Tapos tara, pasok tayo sa loob. So, pagpasok makita niyo yung bar. Tapos dito mga pastry. Good afternoon. Here's the place. Napakaganda, napaka-aesthetic, parang sosyalin. Tapos meron silang parang alfresco dining dito sa labas. Good afternoon. Thank you. Meron silang alfresco dining dito. Meron din silang fish pond. Grabe, ang laki pala nito.
So sa mga gustong mga group na dito mag-happenings, mukhang pwede. So, parang may event place din sila doon. Meron silang fish pond. At yun parang mukhang stage. Pwedeng mag-live band. Mga doon sa bandang dulo. So napaka ano niya, parang nature thing. Hanggang doon pala, meron. Ang dami din palang tao. Oo, doon sa part na yun, ang daming tao. So hanggang doon pala siya. Pero dito tayo naka-table sa loob dahil mainit, gusto natin ng aircon. Sama natin si Wifey or si Mrs. So, ayan, nandito na ang aming food. So meron kaming papa, and then another garlic rice and chicken wings with fries and chocolate drink. Tasty. So, tikman natin yung food nila. That's it. Alright guys, so gear up na tayo. Pauwi na ng Angeles City. Tapos na tayo dito sa Cafe Josefina. Sama natin si wife. Hello. Alright guys, tapos na tayo sa Cafe Josefina. Papunta na tayo sa bahay. Uwi na tayo. Okay now, so rate natin yung place for Cafe Josefina. Grabe, ang ganda ng place. So 10 over 10 tayo para sa kanila. Napaka cozy, napaka welcoming ng mga staff. Ang sarap ng food, ang ganda ng ambience. So para sa akin wala siyang tapon. Ganda talaga ng place. So I recommended ko siya sa mga gustong bumisita, gustong mag-dine in. Ang sarap ng food nila. So for food, ang in-order namin is yung tapa or tapsilog sa atin. Tapa sinangagitlog. Medyo pricey nga lang siya pero worth the price. Ang sarap ng food. Nasa order din kami ng 6 pieces chicken wings, yung buttered sriracha, yung flavor with side ng french fries. Ang sarap, solid. And yung garlic rice nila guys, to be specific, yung garlic rice nila solid, ang sarap. Kanin lang talagang pwedeng ulam na. All over experience natin sa kanila place, food, yung papunta sa kanila, lahat 10 over 10. Grabe. Panalo. So hanggang dito na lang ang aking vlog. See you next vlog guys. Gagawin natin is more on travel and puntahan yung mga masasarap na pagkain sa buong Pilipinas. Guys, thank you guys for watching Papa J Motovlog.